Bakit hindi kaaya-ayang bisitahin ang bansang ito kahit mura ang bilihin? Mag-aalangan ang sino mang bibisita sa bansang ito. Siguradong makakamura ka at garantisadong mapapamura ka rin sa dami ng mga problema at sitwasyon sa paligid. Pangwalo na ito sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo, na umaabot sa humigit kumulang 100 at 75 milyong ngayong taong 2025. Dahil sa sobrang dami ng tao ang bansang ito. Bangladesh ay tambak ng iba't ibang issue, halos katulad ng kapwa niya sa Timog Asya, gaya ng Pakistan at India. Karamihan sa mga nagtatrabaho rito ay tumatanggap lamang ng mababang sahod, humigit kumulang $100 o 6,000 piso kada buwan para sa mga mabibigat na trabaho sa mga pabrika o kalye. Madali silang mawawala sa trabaho dahil sobrang dami ng nakapila sa kanilang pwesto. Ang sitwasyon sa kalsada ay hindi rin nakakatulong. Walang tigil ang busina, ang ingay ng tao at gulo ng trapiko ay halos hindi mo na mapapansin, at bawat motorista ay parang naguunahan sa kalsada. Makikita rin ang mga bicycle taxi drivers o tinatawag nilang rickshaw drivers na nakikipagsabayan sa mga sasakyan. Kahit payat at mukhang walang lakas, handa silang magdala ng kahit anong karga basta kumita lang. Humigit kumulang 4 na milyon ang umaasa sa ganitong trabaho na kumikita lamang ng humigit kumulang 6,000 piso kada buwan. Wala pang gastos sa gasolina pero ubos pawis ang mga drivers sa kakapadyak ay pag-ikot sa trapiko. Ang mga lansangan at palengke ay puro tensyonado, puno ng street vendors sa bawat sulok. Ang pagkain sa mga stall ay mukhang masarap sa unang tingin, ngunit kadalasan ay mausok at marumi ang kapaligiran. Ang mga gusali ay makikitang pinapatayo ng walang patid at walang katapusan ang construction projects na nagdudulot ng alikabok at polusyon. Sa mga lungsod, ang mga opisyal na holiday ay naiiba rin. Halimbawa, Biyernes at Sabado ang opisyal nilang pahinga, kaya magsisimula ang linggo sa linggo o sa Lunes, depende sa lugar. Isa sa magaganda sa bansang ito ay ang mababang presyo ng bilihin. Sa halagang 100 piso, makakabusog ka na sa pagkain, at sa 600 piso makakatuluyan ka sa maganda at maayos na hotel. Isa pang kaakit-akit na aspeto ay ang pakikitungo nila sa mga dayuhan. Kapag nakakita sila ng dayuhan, lalo na sa mga puti, interesado silang makipagkamay o magpa-picture. Subalit sa kabila ng kaakit-akit na aspeto, may humigit kumulang 5 milyon na naninirahan sa lansangan at karamihan sa mga may tirahan ay walang sariling banyo o palikuran. Ang industriya ng tela ay isa sa pinaka-prominenteng sektor ng Bangladesh. Halos lahat ng kilalang brand sa mundo ay may pabrika rito at pinagsasama-sama ang iisang material para sa iba't ibang pangalan. Ang mga manggagawa, kabilang ang menor de edad, ay pinapasahod ng napakababa, umaabot lang sa 300 piso kada araw o $5. Ang init sa mga pabrika ay umaabot sa 40 degrees Celsius at halo-halong pawis, alikabok, at amoy ang bumabalot sa buong lugar. Kahit sa oras ng trabaho, sumasaglit lamang ang mga manggagawa para magbuhos ng malamig na tubig bago bumalik sa kanilang pwesto. Ang mga amo at tagapangasiwa ng pabrika ay kilala sa pagiging istrikto. Pinagbabawalan silang mag-usap-usap at dapat nakatutok sa trabaho. Isa sa bawat 6 na tao sa lungsod ang may sakit dulot ng industriya ng tela at madalang na umaabot sa edad na 50 ang mga manggagawa. Walang malasakit sa kapaligiran at wala ring aksyon mula sa gobyerno upang maprotektahan ang kanilang mamamayan. Ang tubig sa mga ilog ay halos hindi na umaagos dahil sa tambak ng basura. Ang kontaminadong tubig ay nagdudulot ng sari-saring sakit sa balat, paghinga at sa bituka ng mga naninirahan at nagtatrabaho sa paligid. Noong taong 2019, ang Bangladesh ay nakuha ang gintong medalya para sa pinaka-worst na kalidad ng hangin sa buong mundo at tanging Pakistan lang ang nakakuha ng silver. Mahigit sa 5,000 slum sa Dhaka ang apektado ng maruming ilog na tinitirahan ng humigit kumulang 4 na milyong katao. Sa 175 milyong na populasyon, napakakaunti lamang ang nakaka-enjoy ng marangyang pamumuhay. Ang natitirang yaman ay pinagsasamantalahan ng iilan at ang mga ordinaryong tao ay nahihirapan. May mga malilinis at kaaya-ayang lugar pero malamang dadaan ka sa gulo, ingay at polusyon. Bukod sa mabibigat na trabaho at trapiko,
Marami ring kabataan ang pinapayagang magtrabaho sa murang edad. Di umano kahit 7 taong gulang ay tinatanggap na sa mga pabrika basta kayang magtrabaho. Napakababa ng pasahod sa kanila at halos walang karapatan o proteksyon. Sa kabila ng lahat ng ito, may positibong aspeto rin ang Bangladesh. Mura ang bilihin, may masasarap na pagkain, at may ilang lugar na kaaya-aya sa mga turista. Ang kultura at pagkukusa ng tao ay kahanga-hanga, lalo na ang pakikipagkamay, pagpicture, at hospitality sa mga dayuhan. Ngunit, sa kabuuan, kailangan mo ng lakas ng loob at tiwala sa sarili para makalibot sa bansa. Kung ikaw ay bibisita sa Bangladesh, dapat maging handa ka sa ingay, trapiko, at mabigat na sitwasyon sa kalye. Huwag mong aasahan na tahimik o maayos ang bawat lugar. Sa halip, tingnan ito bilang kakaibang karanasan kung saan makikita mo ang hirap, determination, at kultura ng mga tao sa kabila ng kahirapan. Dagdag pa rito, para sa mga turista, makakatulong kung may kaunting plano bago maglakbay. Magdala ng face mask para sa alikabok at polusyon, sapat na tubig para manatiling hydrated, at komportabling sapatos para sa mahabang lakad. Kung pupunta ka sa mga pabrika o industrial area, iwasan ang direktang kontak sa lupa o tubig para maiwasan ang sakit. Mahalaga ring maging maingat sa traffic. Palaging tumawid sa pedestrian lanes at obserbahan ang galaw ng rickshaw at bus sa kalsada. Bukod sa mga tips, huwag kalimutan ang positive na aspeto ng bansa. Maraming street food ang masarap subukan at ang pakikipag-ugnayan sa locals ay nagbibigay ng kakaibang insight sa kultura at pamumuhay ng Bangladesh. Makikita mo ang resilience ng mga tao, ang kanilang galing sa pagtatrabaho at ang simpleng kasiyahan sa kabila ng kahirapan. Sa huli, bibisita ka pa rin ba sa Bangladesh? Ikomento mo naman ito sa ibaba. China sinalanta ulit ng isang trahedya. Naranasan ng malaking bahagi ng Hilagang China ang matinding pagbabago sa panahon dulot ng tinatawag na cold vortex o malamig na buhawi na sinabayan pa ng malalakas na hangin, pag-ulan ng niebe at biglaang pagbaba ng temperatura. Ang kalamidad na ito ay nagdulot ng malawakang abala sa mga sistema ng transportasyon, pagkansela ng mga biyahe at panganib sa kaligtasan ng publiko. Ano ang cold vortex? Handa ba ang isang bansa tulad ng China sa biglaang hampas ng kalikasan? Yan ang ating aalamin. Sa kasalukuyang panahon ng mabilis na pagbabago sa klima, mas nagiging madalas at marahas ang mga matitinding kaganapan sa panahon. Isa sa mga pinakahuling halimbawa nito ay ang cold vortex na tumama sa hilagang bahagi ng China noong Abril 2025. Ayon sa mga ulat mula sa The Guardian at Xinhua News, umabot sa 200 kilometro bawat oras ang bugso ng hangin sa ilang rehiyon gaya ng Inner Mongolia. Nagresulta ito sa pagkansela ng higit 100 mga biyahe sa paliparan, pagbagsak ng temperatura ng higit 10 degrees Celsius sa loob lamang ng isang araw, at mga babala ng panganib na inilabas ng mga lokal na autoridad. Kalikasan ng cold vortex. Ang cold vortex ay isang matinding sistema ng malamig na hangin na bumababa mula sa hilagang bahagi ng daigdig, karaniwang mula sa Siberia o Arctic region. Habang tumatama ito sa mas mababang latitude, dala nito ang malamig na temperatura, niebe at hangin. Sa kaso ng China, sinamahan pa ito ng dust storms mula sa disyerto ng Gobi na mas lalong nagpalala sa kondisyon ng atmosfera. Isa sa mga agarang epekto ng malupit na panahon ay ang abala sa sistema ng transportasyon. Sa Ulaanbaatar, Inner Mongolia, kanselado ang 107 flights sa Kaoyuan Airport. Bukod dito, pinayuhan ng mga autoridad ang mga mamamayan na iwasan ang paglabas ng bahay dahil sa delikadong hangin at malamig na temperatura. Apektado rin ang mga tren at iba pang uri ng pampublikong transportasyon. Hindi lamang sa lungsod naramdaman ang epekto, ang mga malalayong lugar sa kanayunan ay labis ding naapektuhan. Maraming kabahayan ang nawalan ng kuryente, may mga pinsalang naitala sa mga ari-arian, at maging ang mga alagang hayop sa mga bukirin ay nalagay sa panganib.
Nagbabala ang China Meteorological Administration CMA ukol sa posibleng epekto ng dust storms na sinamahan ng malamig na hangin. Ang ganitong kombinasyon ay hindi lamang banta sa kalusugan ng mga tao lalo na sa may mga sakit sa baga, kundi pati na rin sa agrikultura. Ayon sa ulat ng Xinhua, maraming rehiyon ang naglabas ng orange warning, the ikalawang pinakamataas sa kanilang sistema na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng panganib. Ang ulan ng niyebe na bumagsak sa hindi karaniwang panahon ay nagdulot rin ng pinsala sa mga pananim at infrastruktura na maaring magdulot ng kakulangan sa supply ng pagkain o pagtaas ng presyo ng bilihin. Bahagyang nadamay din ang Mongolia, lalo na ang bahagi ng Inner Mongolia na isang autonomous region sa loob ng China. Hindi ito ang independent country na Mongolia, kundi bahagi pa rin ng People's Republic of China. Ayon sa mga ulat, ang ulangkab sa Inner Mongolia ay isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng cold vortex. Dito nagkaroon ng malalakas na hangin na umabot hanggang 200 kilometers per hour, matinding lamig at pagkansela ng mahigit 100 flights sa Kaoyuan Airport. Ang bansang Mongolia mismo o yung independent na bansa sa hilaga ng China ay posibleng nakaapekto o naapektuhan rin dahil geographically malapit ito at kalimitang pinagmumulan o dinadaanan ng malamig na hangin galing Siberia. Gayunman, hindi ito sentro ng mga ulat sa balita kaya hindi gaanong nabanggit kung gaano kalaki ang epekto sa bansang Mongolia. Pagsusuri sa mga sanhi. Bagamat ang mga ganitong kalamidad ay bahagi ng natural na siklo ng panahon, hindi maikakaila ang papel ng global warming at pagbabago ng klima. Ayon sa mga eksperto, habang umiinit ang kabuuang temperatura ng mundo, nagiging mas hindi tiyak at mas mapanganib ang galaw ng mga jet streams na nagre-resulta sa mga biglaang pagbaba ng temperatura gaya ng cold vortex. Naglabas agad ng mga babala ang CMA at lokal na pamahalaan upang hikayatin ang mga tao na manatili sa bahay at umiwas sa paglalakbay. Pinahusay rin ang koordinasyon ng mga ahensya sa transportasyon at emergency response upang maiwasan ang mas malalang insidente. Gayunman ipinapakita ng pangyayaring ito na may mga kahinaan pa rin sa sistema ng pagtugon sa mga ganitong uri ng kalamidad, lalo na sa mga lugar na malayo sa kabisera. Kinakailangan ang mas matibay na infrastruktura, mas mabilis na komunikasyon, at mas malawak na edukasyon sa publiko ukol sa kahandaan sa panahon ng sakuna. Bagamat natural ang cold vortex, pinaniniwalaang ang tumitinding epekto nito ay may kaugnayan sa mga gawaing pantao, gaya ng labis na paggamit ng fossil fuels, deforestation, at polusyon na siyang nagpapabilis sa global warming. Ang pag-init ng Arctic region ay nagdudulot ng pag-usli o paghina ng jet stream, isang malakas na hangin sa mataas na atmosfera na karaniwang nagkokontrol sa galaw ng malamig at mainit na hangin sa mundo. Kapag humina ang jet stream, mas nagiging hindi matatag ang sistema ng klima at mas madalas at marahas ang paglusob ng malamig na hangin patimog na maaaring magdulot ng matitinding cold vortex gaya ng naranasan sa China. Sa makatuwid, bagamat ang cold vortex ay isang likas na bahagi ng kalikasan, ang paglala at pagiging hindi inaasahan ng mga ito ay maaaring maiugnay sa kapabayaan ng tao sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang patuloy na pag-init ng mundo ay nagpapataas ng posibilidad ng mga abnormal at mapaminsalang pagbabago sa klima kahit sa mga lugar na dati nang sanay sa lamig. Possible ba ang cold vortex dito sa Pilipinas? Hindi naman direktang posible ang isang cold vortex sa Pilipinas sapagkat ang bansa ay matatagpuan sa rehiyong tropical kung saan ang klima ay mainit at mahalumigmig sa halos buong taon. Ang cold vortex ay isang meteorological na phenomenon na karaniwang nabubuo sa mga rehiyon na may malamig na klima, particular na sa mga lugar na malapit sa Arctic o Siberia, gaya ng Hilagang China. Hindi sapat ang lamig sa atmosfera ng Pilipinas upang makabuo ng ganitong uri ng buhawi ng malamig na hangin at hindi rin nararanasan sa bansa ang pag-ulan ng niyebe o pagyeyelo ng temperatura. Gayunpaman, hindi nangangahulugang ligtas ang Pilipinas mula sa matitinding kalamidad na may katulad na epekto. Sa katunayan, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakaapektado ng mga tropical na bagyo sa buong mundo. Ang mga bagyo, lalo na ang mga super typhoon, ay nagdadala ng malalakas na hangin, biglaang pagbaha, landslide, at matinding pinsala sa infrastruktura at kabuhayan. Dagdag pa rito, ang hanging habagat at monsoon surge ay maaari ring magdulot ng biglaang paglamig ng panahon
pagkansela ng mga biyahe, panganib sa kaligtasan ng publiko. Sa makatuwid, bagaman hindi mararanasan sa Pilipinas ang isang cold vortex sa teknikal na kahulugan, patuloy itong nahaharap sa mga kalamidad na may parehong antas ng panganib at epekto sa lipunan at ekonomiya. Ang insidente ng cold vortex sa China ay isang malakas na paalala ng kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan. Habang patuloy na tumitindi ang epekto ng climate change, kailangan ng mga bansa, lalo na ang mga may malalaking populasyon at sakop ng teritoryo gaya ng China, na mas pag-ibayuhin ang kanilang kakayahang tumugon sa mga sakunang pangkalikasan. Ang paghahanda ay hindi lamang dapat nakatuon sa agarang tugon, kundi pati na rin sa pangmatagalang estratehiya upang mabawasan ang panganib sa hinaharap. Sa iyong palagay, sapat na ba ang kahandaan ng China sa harap ng mga lumalalang sakunang dulot ng pagbabago ng klima? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.